Gusto nyo bang matutunan kung paano gumawa ng elbow transition offset? Panoorin nyo ang video ito hanggang sa dulo at i-demonstrate ko sa inyo step by step kung paano gumawa ng elbow transition offset pagkatapos ng maiksing intro. Magandang araw na naman mga kalata. Ang i-demonstrate natin sa inyo ngayon ay yung pinagsama nating elbow at saka yung offset. So, paano ba naman ito nililayout? Ganito lang guys. So, let's say ito yung example natin. 4 cm by 3 cm. Then, ang side natin ay 3 cm. So, ito yan. Then, dito sa kabilang bunganga naman ay same size lang siya. 4 cm by 3 cm. And yung side niya ay 3 cm. Ito. Then, yung radius natin ay 3 cm. Then, yung difference naman natin ng offset ay 3 cm din. Kapag pinagsama natin na i-layout itong dalawa na to, dapat parehas siyang mabubuhay yung offset natin. So, ganito lang guys yung pag-layout ng elbow transition na offset. So, unang-una, gumawa muna tayo ng reference. Bago tayo makapag-layout ng elbow, gumawa muna tayo ng reference ng offset. Bakit kailangan natin ng gumawa ng reference ng offset? Kasi hindi pwedeng katulad nung iba na ginagawa na inuuna munang i-layout yung elbow, ang nagiging result, yung offset ay nagiging pantay na ito. Kung 0.5 cm ito, magiging 0.5 cm na rin yung sa taas. Ganito ang mangyayari niyan. So, pansinin nyo, kapag ganun ang ginawa nyo, ang mangyayari guys, kapag ganon ang ginawa nyo, magiging patay yung layout. Alright? So, kung mapapansin nyo, etong guys, hanggang dito ay maliit na. 2.3 cm na lang. Sa halip na 3 cm yung ating size dito. So, lumiit na yung offset kapag ganun ang ginawa nyo. So, ngayon, ang kukuhanin muna nating reference ay yung offset para ma-layout natin yung elbow. Paano tayo kukuha ng reference? So, di ba may radius na tayo dito? 3 cm times 1.57 para makuha natin yung temporary length nito. 4.71 cm. So, yung length natin, 4.71. Ito guys. Then, kuhanin natin guys yung difference ng offset natin. Ito, 3 cm. Then, idagdag natin yung size na 3 cm ulit. So, makakaroon ka na ng point nito. Saka ito. Ganon din dito, 3 cm na size. So, let's say na naglagay ka dito ng 0.5. Ito. So, itong 0.5 at saka itong point na to, pwede mong barahan, di ba? Ganito naman yung magiging result. So ngayon, dito siya mapupunta ngayon. Tama? Ito at saka ito ay short pa rin. Kulang pa rin yung iyong size. So, nasa 2.7. So, kulang pa rin. Ngayon guys, ganito na lang gagawin natin. Dahil maiksi yung length ng ating offset, ganito na lang gagawin nyo ha. Kompasan nyo to guys. Then, yung pinakang tuktok nitong curve, barahan mo yan. Di ba may point ka na dito kasi mayroong ang 0.5 cm. Dito mag-intersect yan kasi mayroon ka ditong eskwala nito, di ba? So, itong point na to ngayon ang iyong basis. So, itong point na to at saka ito, pag-connectin mo na to. Pansinin nyo, o di ba? 3 cm na siya. So, hindi nasakal ngayon yung magiging layout mo. Ito na ngayon yung magiging basis mo, guys. Kapag magle-layout na tayo ng elbow, ito na magiging basis natin ng leg. Okay? Para may layout nyo naman yung elbow. So, ganun lang din sa pagle-layout ng elbow. Kuhanan nyo yung 3 cm na radius. Then, 3 cm din dito. Then, idadagdag mo lang yung size ng elbow natin na 4 cm. Ito. Then, dito ganun din, 4 cm. Then, iskolahan mo lang muna to guys. Kuhanin mo ngayon yung 0.5. Bakit naging square neck na siya? Kasi nga, hindi pwede yung radius. Kasi kapag radius, ganito guys yung mangyayari naman. Hindi natin pwedeng gawin yung radius dahil nga dito sa angle ng offset. Ito yung length ng angle ng offset. Ngayon kung ilalagay mo sa leg nito yan, dito mapupunta. Ito kasi straight. Ito hindi naman to naka-carve. Dapat straight lang din siya. Kaya gagawin natin ay square neck. Kung ito yung pinantay nyo ito at pinantay nyo rin ito dito at hindi ganitong hindi naka-angle. So marahil pwede nyo gamitin yung carve. Pero ang mangyayari kapag ginamit nyo naman yung carve, patay yung offset. So, mali naman kasi mamapatay yung offset. So, ngayon guys, yun ang gagawin na lang natin. Then, ito, kulaan nyo rin. Then, kuhanin natin yung angle naman ito. Then, ilagay nyo dito.
Di ba may point ka na dito at saka dito, magkakaroon ka na ng point din dito, may point ka na ngayon dito at saka dito. Pag connectin mo na lang ito dito. Eto, paano natin to makukompasan? So, eto na ngayon yung point nila guys, di ba? Ito ay mas maliit kaysa dito. O, di ba? Hanggang dito lang. Ang pag-layout nun, so parang reducer lang din. Kuhanin mo itong maliit nito. Then, ilagay mo rin dito guys. Ayan. So, eto ngayon yung point nito. Yan. Simula dito sa point na to hanggang dito, straight ito. So, pwede na natin ngayon kompasan to. A, B, C, D, E, F, G, and H. So, pwede na rin natin i-connect ang A to C. Then, pwede mo na rin i-connect itong H to E. Then, ito, wala pa tayo. So, para naman makuha natin guys yung D, so, hatiin lang natin guys ito. Simula sa point na to, at saka yung point mo dito na pinagkompasan mo, dito na ngayon siya nag-intersect. So, eto na ngayon yung point mo. Barahan mo lang ito. So, meron na ngayon tayong reference. Next natin guys ay magta-triangulate na tayo. Hanggang dito, yan, hindi na natin ta-triangulate. Tama? Then, pagdating dito, simula dito hanggang dito, hindi mo na rin ta-triangulate. Kasi dito lang siya nag-dive. Dito lang tayo magta-triangulate. Ito guys yung triangulation yan. 3 cm yung difference. Nahati rin natin sa tatlo. Itong EDC. Dito siya magda-dive. So magkakaroon tayo ng triangulation. So ganito lang guys yung triangulation. Kuhanin mo yung length nito. Then isalin mo dito. Then kuhanin mo yung length nito. Lagay mo rin dito. Then ito rin. Lagay mo rin dito. Yan. Then guys, kuhanin mo yung difference na 3 cm. Ito guys. Ito na guys yung magiging true length nila. Alright, so paano magiging true length yan? Paano makukuha mo yung true length nila? So ito guys, oh. Iskwalaan mo to. So yung ganito lang guys yung magiging triangulation yon. Simula dito sa point na to hanggang dito, yan ang true length ng BC. Then, simula sa point na to, hanggang dito, ito ang true length ng CD. Then, ito, simula dito sa point na to, hanggang dito, yan ang true length ng DE. Yung 3 cm na difference, simula dito hanggang dito, pinaghati-hati nilang tatlo. Next nyo guys ay, ito. Ganon din yan. Maghahati-hati lang din sila do sa 3 cm na difference. Kuhanin natin yung length nito, A to C. Then, lagay mo dito. Then, next, A to D. Lagay mo rin. DH. So, hanggang doon. Extend na lang natin to guys. Hanggang doon sa taas. Kulaan mo lang ito. Simula dito hanggang dito sa point na to. Ito yung AC. Simula dito hanggang dito guys, ito naman yung triangulation ng AD. So ito yung DH. So ito na yung mga true length niyan ha. Medyo humaba siya ng kaunti. Yan o. Compare naman dito sa dati niyang sukat. Umangat siya ng kaunti o. Ito namang AH. Ang triangulation ito guys ay full drops. Kuhanin natin length nito. Lagyan mo lang din dito. Ito naman yung AH. So, kompleto na yung triangulation natin guys. Pwede na natin ito ngayon isalin. Itong drawing na to, ito yung magiging guide natin sa pagta-transfer. Simula dito sa point na to, kuha tayo ng 0.5 cm. Ito. Kuhanin natin guys yung radius, 3 cm. Alright? Simula dito sa gilid, kuha ka ng 3 cm. Pero mag-adjust tayo kasi may possible na humaba itong elbow natin dahil do sa offset. Okay? So, adjust tayo. So, kuha tayo ng 3 cm. Then, kuhanin natin itong size A to B, 4 cm. Then, skolahan natin ito guys. Ito na yung A and B.
Next guys, kuhanin natin itong C. Para makuha natin ang point C, kailangan natin ng true length ng B to C at A to C. Eto guys. Then, isalin nyo dito. I-compass nyo lang. Yan. Then, kuhanin nyo yung true length ng A to C. So, ang A to C guys ay ito. Alright. Then, isalin nyo rin dito. So, eto guys yung point ng C. Next point natin ay etong D. So, para makuha natin itong D, kailangan natin ang true length ng C to D at A to D. Alright? So, kuhanin natin ang true length ng C to D. Ito guys, ang true length. Then, isalin nyo dito. Then, kuhanin nyo yung true length ng A to D. Ito guys, ang true length. Isalin nyo rin dito simula sa A. Alright, ito guys yung point natin ng D. Next, etong H. So, para makuha naman natin yung H, kailangan natin ng true length ng A to H and D to H. So, ang true length ng A to H, guys, eto, full drops. Then, isalin nyo dito, lagay nyo sa A, then i-compass nyo. Next, natin ay D to H. True length ng D to H, guys, ay ito. Yan. Then, isalin nyo rin dito. Simula D, compass nyo. Yan. So, eto guys, yung point natin ng H. Then, next guys, etong E. So, para makuha natin yung E, kailangan natin ng D to E na true length at H to E. Eto guys, ang true length ng D to E. Eto. Then, isalin nyo dito. Simula sa D, compass nyo lang. Then, ang next natin guys ay H to E. Etong H to E ay yung size lang. Alright? So, kung mapapansin nyo, etong size natin na 4 cm, straight lang ito hanggang dito. So, naka-right angle lang ito dito. Alright? So, ibig sabihin guys, same size lang din ito. Hindi na natin kailangan ng triangulation. Kuhanin mo lang yung size nito. Then, isalin nyo dito. Simula sa H, compass nyo lang. Yan. Ito na yung point ng E. Alright. Then, next natin guys ay etong F. So, ang F natin ay naka-eskwala lang dito simula sa E. Hindi naman na kailangan ng triangulation nito, kaya kuhanin mo na lang yung length nito. So, same lang naman yan dito. Then, isalin nyo dito. Ito guys yung point natin ng F. At ito naman yung G. Ito guys, A to H, pwede na natin itong i-connect. Yan. A to C, pwede na rin natin itong i-connect. B to C, pwede na rin natin i-connect. A to D and H to D, pwede na rin natin i-connect yan. Alright, so ang last natin guys ay eto, paano natin ito may kukonek itong curve na to. Dapat kasi tatamaan itong tatlong point na to. Ang gawin natin guys, hatiin lang natin, kuhanin natin yung radius nila. So ganito. So yun guys, eto na yung radius nila. Check natin kung tama nga. Tatamaan yung tatlong point. Okay? So, pwede natin itong kompasan. Let's say na ito guys yung top natin. Yung bottom nito guys ay pwede nating i-pattern. Kung mapapansin nyo guys dito sa offset natin, itong top natin guys dito dadaan yan. Alright? Then, etong bottom naman dito rin. So, kung mapapansin nyo guys, equal lang to kapag binaliktad nyo. Etong length nito guys, ay equal yan dito. Then, eto naman guys, equal naman yan dito. Then, eto naman, ay equal naman yan dito. Okay? Etong top, kapag binaliktad mo to, ito naman ang mapupunta dito. So, I hope na nagets nyo guys. So, pwede natin itong i-pattern. So, ang next na lang natin guys na i-layout ay etong side.
Ito yung magiging basis natin ng length ng side. Ganito naman yung pagle-layout ng side. Gumagawa lang din kayo ng offset. So, kuhanin natin yung length nito guys. Mula dito, yung difference at saka yung size. Ang total niyan ay 6 cm. 3 cm na difference, 3 cm na size. Ito. Then, 3 cm na size. Ito. Then, eskwalahan nyo muna to. Kuhanin natin guys, itong length nito. Then, isalin nyo dito sa taas. Then, dito sa baba guys, 0.5 cm. So, isalin natin. So, ito yung G. Ito yung H. Then, next guys, kuhanin natin yung length nitong H to A. Then, isalin nyo dito. Pwede mo rin isalin na to dito sa baba. Alright. Baliktaran to, di ba? Ito ay 0.5 dito. Ito naman dito sa kabila ito. Lagay mo naman dito. Then, eskwalahan nyo itong gilid na to, guys. Yan. Then, kuhanin natin yung size dito na 3 cm. Ito. Yan. Ito. Then, eskwalahan nyo, guys, to. Dito guys, nag-meet up yung point na yan. So, ayan yung 0.5 din. Okay na itong isang side natin. Pwede na natin itong i-connect. Alright, ito yung A. So, ito guys, yung side A natin. Then, next natin guys ay yung side naman ito. F to B. So, ganito lang din yung magiging tsura niyan. Kuhanin nyo rin yung 3 cm na difference. Ito. Then, 3 cm na size. Ito. Then, dito kuhanin mo yung 3 cm na size. Then, iskolahan nyo to guys. Then, kuhanin nyo guys yung 0.5. So, ito na rin naman yan. Same lang yan ito. So, pwede mo na ito isalin dito. Then, ito. Isalin mo dito. Then next guys, etong length nito, simula dito hanggang dito. Ang gagawin natin guys ay itatriangulate natin simula sa E hanggang dito sa B. So kuhanin muna natin yung full length nito bago natin i-triangulate. Tatriangulate natin yan dun sa 3 cm na difference. Okay? From B to C, straight lang. So makukuha na natin yung length yan. Let's say ito yung triangulation natin ng 3 cm guys. Kuha tayo ng 3 cm dito. Kuhanin muna to. Then, isalin mo dito. Yan. Then, C to E. So, paano naman natin makukuha ang length nito? Para makuha natin yung length niyan, kuhanin natin yung radius. Ito. Ito yung radius niyan. 5 cm. 5 times 1.57 equals 7.85. So, ang total niya guys na length ay 7.85. Mula dito hanggang dito, 7.85. So, kuha tayo ng 7.85. So, simula dito, idadagdag na natin yon. Ito guys, so 7.85. Simula dito guys, hanggang dito, yan yung full length nito, from E to B. Ngayon, itatriangulate natin yan sa 3 cm. Ito yung 3 cm guys. Ito yung triangulation yan. Ito na ngayon guys, yung true length. Kuhanin mo itong length nito. Then, isalin mo dito guys. Yan. Then, isalin mo rin dito sa kabila. Alright? So, let's say guys na ito yung B. Then, ito guys yung E. Idadagdag nyo na lang guys yung E to F. Dagdag nyo dito. Dito naman, dagdag nyo yung 0.5. Ito guys yung F. So yon guys, pwede na natin i-connect. Ito na guys yung side B. So yun, kompleto na guys. Gupitin lang natin ito, then i-pattern natin para do sa bottom. Lagyan natin guys na extra lang para sa pagdudugtungan natin.
Yan guys, i-pattern natin itong top. Di ba ipinattern natin ito? Ngayon, kapag binaliktad mo to, mapupunta siya dito sa kabila. Yan o. Yung 0.5 nandito sa kabila, katapat nito. Itong 0.5 naman dito, nandito naman sa kabila. Check natin kung tama yung ating length nito. Okay. So, yun o. So, ibig sabihin, tama yung ating computation dyan. I-bend natin para makita nyo rin guys. Itong top, magbe-base yung bending nito dito sa side. Kaya itong part na to guys ay pababa. Then, ito rin. Then dito, pababa na siya. Kaya ito ay ganito na yung bending. Ito rin. Kaya ito. So yan, ganyan guys yung magiging bending. Yung bottom naman guys, so pag ganito naman to. Ito namang side ay naka-base dito sa top. Naka-bend ito ng pag ganito. Then, ito ay papasok din. So, yun. Kung mapapansin nyo, ganyan yan. Sakto lang, oh. Then, itong gitna naman, naka-curve to. Buuhin lang natin para makita nyo yung result. So, yun guys. Ito na yung result ng layout natin. Elbow offset. Yan, oh. So, kung mapapansin nyo, tingnan nyo guys yung side. Naka-offset siya talaga. Yan, ganun din yung side din dito. Ayan o, naka-offset din talaga siya o. Then, yung top natin, tingnan nyo. So, ganyan guys yung paggawa ng elbow transition na offset. Pwede nyo namang i-layout ito ng half drop or full drop. So, tatanggalin nyo itong isang line na to. Kaya magiging half drop dahil hahatiin nyo lang yung layout nyo. Basta, yung sidings nya dapat naka-offset. Hindi yung papantayin nyo lang. So, may mga iba't ibang paraan ng pag-layout nyan. Ang mahalaga ay mabubuhay nyo yung offset nyo. Kahit gumamit kayo ng ibang paraan, walang problema. Okay? So, yun lang guys. And, I hope na may panibagong natutunan na naman kayong layout. Paki-like and share na lang ng video natin. Paki-hit na rin ng notification bell para updated kayo kapag may mga i-upload pa tayong video regarding sa sheet metal fabrication. Ayun lang guys and thanks for watching.